yung inaantay nyo guys, ang part 3 sa ating journey from Davao to San Francisco. San Franz in Agusan del Sur. Still on board Philtranco 1711. So lumagpas na po tayo sa poblasyon ng Trento, ano? At itong video na ito ay hanggang sa barangay ng Bayugan 3. Parte na po yan ng Rosario in Agusan del Sur. So kung makikita nyo guys sa video na ito, medyo nagkakaroon po tayo ng mga road repairs. At ito na po yung Central Warehouse Club ng Trento. Oo mga guys, mingaw kayo diyang let's say groceryhan, pero meron pa naman na tayong mga ano dyan, mga customers, ika nga. So shoutout po sa Central Warehouse Club sa Trento mga guys, ano. At ito, may nafe-feel tayo ng mga pakunti-kunting traffic. Sinadya ko pong times 2 ang speed ng video na ito kasi yun na nga, marami pong road repairs ang ginagawa sa lugar na ito. Kasi yung nakita yung mga viral na mga Facebook photos, mga rants ng mga motovloggers na matagtag daw ang kalsada, kailangan na daw i-repair. So ginagawa na po yan. So konting pasensya lang po mga guys, ano. Sa totoo lang guys, this is my only humble opinion. Ito kasing Agusan guys, lagi tong ano, naanuhan ng ulan. Medyo mataas kasi yung ano niya, yung average rainfall niya sa isang taon compared like sa Davao de Oro or Davao Region. At saka meron pa yung Agusan Marshland. So medyo wet po yung lupa dyan. At saka parte nga ito ng Maharlika Highway. So ini-expect po talaga natin yung kalsada, kahit ginawa ito ng Daewoo Construction way back 2004 and 2005, nagkakaroon po talaga ng signs ng wear and tear. So hindi po yan na sinasabi nating kapabayaan ng DPWH, ano. Kasi kung kapabayaan, makikita nyo sa video, merong iba 4 lanes. Dati niyan guys 2 lanes lang yan. At saka elevated yung ibang portion ng kalsada na yan, hindi lang halata. Kasi itong lugar na ito bahain papunta ng Bunawan sa Agusan del Sur. So yun, pasensya na po sa quality ng ating video kasi yung time na yan na sinut ko ang video guys, makulimlim at saka parang may napindot yata ako sa aking cam phone na ano, nag-a-adjust ng brightness, kaya ang akala nyo parang disco light na yung itsura ng ating video. So ayan po, ito yung sinasabi ko guys, dati 2 lanes lang yan, ngayon 4 lanes na. Ibig sabihin meron talaga siyang improvement all over the years, pero ayun na nga, we cannot please everybody. Nakikita nila yung lubak, ganyan na. So nandito na po tayo sa boundary ng Trento at Bunawan. Dati niyan guys, meron niyang ano, arko. Dahil nga pinagpipicturean kasi siguro ng ano, nung mga motovloggers or mga concerned citizens na sira na daw yung daan, nasisira na din daw yung mga under chassis at mga shock ng kanilang mga sasakyan. So minabuti na lang siguro ng LGU yata na tanggalin muna yung arko. Pero to give you an info guys, ang Bunawan guys, yan yung dating ano, hometown ni Lolong, the world's biggest crocodile. Nabuhay po siya ng ilang years sa isang enclosure after nahuli siya diyan sa Agusan Marsh. Nakalimutan ko kung saan barangay ng ano ng Bunawan eh. Nakapunta ako diyan way back 2012 if not mistaken, or early 2013. So nandito na po tayo sa barangay ng Libertad sa Bunawan, Agusan del Sur. So shout out po diyan sa mga taga barangay Libertad, ano. Ingat po palagi. So kung anong ginagawa ninyo diyan mga guys. Okay, meron pala kaming kasabayan nito guys na 10-wheeler or 12-wheeler wing van for that matter, kasi double differential at saka double I-beam yata yung nakita namin. Makikita nyo dyan sa video. Mas matulin pa sa amin eh. Kahit ako napahanga eh. Pero siguro yung time na yun guys, wala sigurong laman yung kanyang tracking, ano. Napapauso, ayan. Yung sinasabi namin, kahit ako napahanga ako eh. Napaka-comment talaga ako habang nagbibideo eh. Minute ko na lang guys kasi alam mo na,
Baka kung ano naman masabi ng mga ibang viewers natin, lalo na yung mga bashers, ano? Bashers. Okay, so balik tayo doon sa topic, ano. Napapauso po talaga yung land travel na mga tracking. Marami na akong mga nakilalang mga dating driver ng Filtranco at ibang mga bus company na nag-shift to truck driving. Although medyo nakakapagod lang talaga ang truck driving kasi sa totoo lang guys, ang mga trucks kasi yan yung palaging natatrack ban. Pangalawa, hindi priority sa ferry boat. At nandito na nga po pala kami sa Simulaw Bridge. Yung kabilang tulay nun guys, luma na po yun, so hindi na po yun dinadaanan. So a common sight po yan guys dyan sa Agusan del Sur. Baka hopefully pwede nilang ma-repair or ma-replace nila yung tulay. Siguro babaguhin na naman yung mga pier or yung mga poste ng tulay, ika nga. So with that, malapit na po tayo sa barangay ng Bunawan Brook. So ito rin guys, kahit mga 90s pa or early 2000s, talagang may diferensya na po talaga yung kalsada dyan. I-repair naman guys, lalo na nung panahon ng Daewoo Construction. Pero yun nga, as I've said earlier, normal wear and tear po kasi ito po ay isang vital link ng Maharlika Highway. Isipin mo hanggang Maynila tong kalsada na to guys, hanggang Surigao City, ano. So nandito na po tayo ngayon sa barangay Bunawan Brook in Bunawan, Agusan del Sur. So shout out po sa taga Bunawan Brook dyan mga guys, lalo na yung may kampo dyan ng pulis. Shout out din sa mga tagapagbantay po natin dyan sa mga kapulisan dyan sa Bunawan Brook. So ito po, meron din kaming na salubong na Bachelor Express na luxury type. So ayan po, shout out po sa driver and conductor sa bus na po yan, papunta po sila ng Davao, ano. Meron nga po pala silang ano guys, 7 stop at saka non-stop. Yung non-stop guys, pag galing Davao at galing Butuan ay gabi po yan ang kanilang departure time. Yung 7 stop naman pang madaling araw, umaga hanggang hapon. So with that, malapit na rin po tayo sa ASCAT or Agusan Sur State College. Ayan na po ang ASCAT School. So shout out po dyan sa mga students at saka teachers dyan sa eskwelahan na po yan mga guys. At malapit na rin po tayo sa poblasyon ng Bunawan or the heart of Bunawan. Pero hindi po poblasyon ang tawag nila dyan guys. Ang tawag po nila dyan ay Barangay San Teodoro. In honor siguro sa kanilang patron saint. Yan po siguro ang patron saint ng Municipality of Bunawan in Agusan del Sur. Ito na po talaga yung pinaka downtown niya guys, ano. Wala naman gaanong makikitang mga scenery. Pero yung nga nung na bubuhay pa si Lolong at nandyan yung enclosure, I don't know kung saan banda yon sa barangay ng Bunawan. Maraming mga turista na pumupunta doon guys. Dati libre at saka nung mga naglipas na mga buwan yata, nagkaroon na rin ng entrance fee para pang-maintain din sa pakain at saka panglinis ng ano ni Lolong, yung kanyang enclosure. Nakakaawa din yung buhaya na yun guys kasi isipin mo ilang dekada yung nakatira sa ano, sa Agusan Marsh. At ito na po yung munisipyo ng Bunawan. Dati po dyan sa may pwesto ng land bank, dyan po yung parang quote unquote maliit na terminal at saka ticket booth. Parang ticket booth lang yata yun guys eh. Pero humihinto yung mga bus doon guys ha. Pag gusto nyo sumakay dyan, sakay po kayo. Pero meron na po silang terminal ngayon guys, dito sa bandang kaliwa. Yan po yung papunta ng Bunawan Bus Terminal. So kami rin, wala namang gaanong pasahero dyan pa Maynila, dire-diretso na po kami nyan mga guys. Kasi ang punteriya talaga ng Filtranco nito is San Franz. Kasi tumbok kasi ang San Franz guys eh. For the information of everyone, papunta po kasi ang crossing dyan pa Barobo. So alam nyo naman po kung saan ang ano na yan, yung lugar na yan, yung Barobo na yan sa Surigao del Sur. So either papunta ka ng Mangagoy, Hinatuan, or doon sa Tandag.
So yun po, kaya maraming pasahero dyan papunta po ng Maynila. Kung sa Bisaya pa, panimpalad doon sa Manila to seek better and greener pasture in that metropolis. So ito rin nga palang Bunawan guys, meron dyang access road papunta ng Agusan Marsh. Ayan, yung kalsada na yan. Pero malayo-layo pa po yan guys sa mismong marshland ng Agusan. Siguro ang malapit yata is Loreto. Hindi pa ako nakapunta doon guys pero mag-vlog tayo dyan pretty soon mga guys. Sa mga nagtatanong pala guys sa schedule ng Philtranco from Davao to Manila, ang first trip po nila ay 6:30 ng umaga. And ang second trip yata merong alas 10 yata ng umaga. Puro po yan aircon mga guys. At yung last trip po nila is yung alas 2 ng hapon, which is non-aircon or ordinary bus. At nandito na po tayo sa Co-op Bridge. So malapit na po tayo mag-exit ng Bunawan and going na po tayo to Rosario in Agusan del Sur. O nga pala guys, sa Agusan guys, di ba familiar kayo sa Bayugan City or yung dating municipality of Bayugan? Pero yung word mismo na Bayugan guys, 3 lugar yan. 2 nun barangay, yung isa syempre city na. Ang madadaanan po natin sa end ng ating video is yung barangay ng Bayugan 3 sa Agusan del Sur yan mga guys, sa Rosario. So kinat ko doon ang video guys kasi para hindi masyado mahaba. So kung makikita nyo, marami ring marami pa rin yung road construction. So bear with the government guys, ginagawa naman nila yung kanilang parte para maayos ulit yung daan, para wala na pong magreklamo sa social media. Ay nako, yung experience ko dito guys, napakamahal pa noon ng cellphone de camera. Kung makaka-record lang tayo noon, turn back time talaga 20 years ago. Kung may experience yung kalsada dito, sus Diyos ko. One time nga na double flat yung sinasakyan kong bus dito guys Kasi sa totoo lang, yung nilagay na graba para pang feeling sa lupa, crushed gravel, napakatalas nun. Isipin nyo na double flat pa yung sasakyan. So talagang matagal-tagal na change tire yun mga guys, kasi 2 gulong ang nadali. At saka ikukundim yung isang gulong sa likod. Kaya medyo mahirap talaga pag ganyan guys, lalo na sa mga biyahidor natin. Sa mga veterans na bus driver at konduktor, alam nila yan mga guys, kung ano yung karanasan sa magkaroon ng double flat at yung lugar maputik, mabato. Ay nako. At malapit na po tayo sa barangay ng Bayugan 3 mga guys. Saglit kong ikakat yung ating video. Stay tuned for part 4 ng ating video guys, mula Bayugan 3 all the way to the municipality of San Francisco in Agusan del Sur. Shout out na lang po dyan sa mga taga Bayugan 3 ingat po palagi kung bumabiyahe man kayo or kahit saan man kayo papunta. Daan lang po kami mga guys. And yun po, subscribe lang po palagi sa aming YouTube page, Perumingan Archives TV sa YouTube, at saka sa aming Facebook syempre, Perumingan Archives. Follow lang po, okay na sa amin yan. Good or bad comment, basta yung relevant lang sa page, okay na yan sa akin mga guys. And stay tuned for part 4.